muntik na mamatay kahapon, promise. Tapos sabi nung kasamahan ko sa pagbabouncer, may sapi daw ako. Tapos karagdagan pa kagabi, doon ko naranasang masapian. Yun ang nakakatakot, guys. Story time. Naalala ko lang kasi nung bata ako, kasi kagabi may kakaibang nangyari. Pero bago ko ikwento yung kagabi, gusto ko muna ikwento yung pangyayari nung bata ako. Bata ako, madalas ako managinip talaga ng mga kakaibang bagay. Diyan yung bumababa ako sa bahay namin, pinapalayas ko yung mga samang espiritu, ganun. Pero doon, hindi yung bangungot, parang talagang panaginip lang yun. Tapos bata rin ako, madalas akong makaramdam ng kung ano-ano, ganun. Minsan nakakita, pero hindi siya clear, mga blurred, malabo. Basta nararamdaman ko ganun. Tapos nung panahon na first time akong bangungutin, nangyari nun, may isang babae sa taxi, tapos niligtas ko siya. Kaso pagligtas ko, nagkwento siya sa akin na ni-rape siya. Kasi habang tinitignan ko yung mata niya, nanlilisik yung mata niya, tapos namumula. Habang papalapit siya sa akin, hindi na ako makahinga. So doon, na-realize ko na parang binabangungot ako. Tapos ayun, gusto niya na akong kunin, ganun. Kasi hindi ako nagpakuha, nagdasal ako, tapos parang kakaiba, ganun. Kakaiba yung sinasabi niya sa akin. Basta gusto niya akong mawala dito sa mundo, basta gusto niya akong kunin, ganun. Tapos nagising ako nun, pagod na pagod ako, tapos di ko na kaya yung hininga ko, parang hinahabol ko, ganun. Tapos nagdasal lang ako, tapos pumikit ulit ako. Katabi ko yung kuya ko nun eh. So nagalit ako sa kanya kasi sabi ko, kanina pa ako sumisigaw at tumihingi ng tulong. Sabi niya wala naman daw akong sinasabi, lang daw, gumagano lang daw ako. Tapos isa sa pinakamalalang bangungot ko, guys, yung nagbantay na ako sa computer shop ng tito ko. Doon kasi sa computer shop ng tito ko, marami talaga nangyayari doon. Diyan yung gumagalaw yung mga bagay-bagay, basta maraming kwenta doon. Pero yun mga yun kasi hindi ako naniniwala hanggat, alam mo yun, to see is to believe, diba? So ako, ang nangyari doon, ang pinaka worst talaga na nangyari sa akin doon, kasi yung mga paggalaw ng bangko, paglaglag ng mga papel, parang normal lang na nangyayari yun doon eh. Kumbaga nakikwenta na yun eh. Tapos yung pinto kumakalabog, ganun, parang normal na yun. Ayan yung anak ko. So ayun, nandun na ako sa computer shop, nagbabantay na ako. Tapos nag-aaral ako noon. Ang duty ko noon 3 PM hanggang 11 PM. Tapos 11 PM hanggang umaga bago ako pumasok sa doon ako natutulog. Tapos natulog ako isang araw doon. May upuan doon na pwede mong tulugan. Best example yung ganito, parang ganyan, pero bakal yun. Yan, ganyan lang siya kaliit. Tapos ang ginagawa naming unan doon, yung mga bond paper, minsan babaong kaming unan, tas kumot. Pero that time mag-isa lang ako nun. Ang nangyari, nakatakot eh. Ito na yung pinaka-worst talaga. Ito yung natutulog ako, tas parang gising naman yung diwa ko. Tapos narinig ko yung paligid, pag-andar ng mga jeep, kasi tabing kalsada yun eh, yung computer shop na yun. Tapos nangyari, habang kala ko gising na ako, kasi gusto ko na rin namang gumising at papasok na ako, pakiramdam ko alas 5 na. Nakamulat lang yung mata ko, pero parang namamanhid ako. Tapos hindi ko magalaw yung mga kamay ko, hindi ko magalaw yung paa ko. Tapos biglang may mga tao sa paligid ko na nakatingin sa akin, mga nakaputi. Tapos tinititigan ako, black lang yung mukha nila. Tapos nagsasalita sila ng kakaiba, ano nung lingwahe, ganun. Tapos di ko maintindihan. Sabi ko,
Binabangungot na naman yata ako. Yung bangungot na yun, yun yung pinakagrabe kasi. Mga nakaputi yun, napakadami nun. Tapos last time, may napanood kami ng asawa ko. Yung si Jin ba yun? Oo, yun yung si Jin, yung dinadasalan. Feeling ko, ganun yung nangyari sa akin. Pero bangungot yung nangyari sa akin. Tapos yun, simula nun, may mga kakaiba na nangyari sa akin. Nandyan yung papanaginipan ko yung mga kamag-anak ko bago mamatay. Tapos namatay na bigla, kinabukasan. Tapos namatay na, next week, mga ganun. Tapos minsan, panaginipan ko rin yung tita nung, yung tita ko. Na kasama ko doon sa shop. Naglilinis ng sa computer shop, naglilinis ng mga keyboard. Ganon din yung tito ko, naglilinis ng mga mga computer. Pero yung tita ko, patay na talaga yun. Ngayon, yung tita ko na yun, patay na. Doon ko lang naisip pagising ko, lugagi na panaginipan ko yung tita ko, patay na yun eh. Hindi yun, after that, nagtaka ako, ba't nandun yung tito ko? So ngayon, yung tito ko na yun, actually, siya yung may-ari nung computer shop na yun. Pero hindi ko iniisip na mawala siya kahit na nananaginip ako na mga yung tao bago mawala. Nakikita ko na. Pero wala kasi maniniwala sa akin pag sinabi ko, parang baliw lang kasi, diba? Sasabihin nila, nababaliw lang ako. Kwentong kasi nangalingan lang yan para lang magpasikat ako. Pero hindi, para saan, diba? So ngayon, ang nangyayari, hinahayaan ko na lang. Pag alam ko mamamatay, nagugulat na lang ako. Oh, patay na nga. Ganon. Sa malapit pa doon, sa mga tao na yun, nakikita ko na yun pa rin yung suot nila nung namatay sila. Sa mga ganong bagay. Tapos, nung nakapag-asawa ko, ang nangyari, itong pinanakatakot. Yung bahay na tinitira namin noon, actually, nangungupahan lang kami. Nangungupahan kami doon sa paupahan ng tita ko. Palit lang siya. Actually, parang kwarto lang siya. Tapos may kama. Tapos may CR. Typical na talagang pwede kang mabuhay doon. Na tatlo lang kayo. Nangyari, tutulog ako. Doon kami sa baba. Tapos may double deck kami. Parang ganito rin yung style. Tapos ganito, natutulog din ako sa baba. Kami, magkatabi kami. Sa kama na yun, merong natutulog. So ganito, may natutulog doon. Bata siya, or di ko alam, di ko ma-imagine. Bata, basta galit siya, galit na galit siya. Basta talagang may power siya, ganun. Tapos, anong nangyari? Pinatay niya yung mag-ina ko. Ngayon, nung namatay yung mag-ina ko, hawak ko yung kutsilyo pag gising ko, ganun. Pero bangungot yun na, hindi talaga totally gising nun. Binabangungot ako na ako yung pumatay sa mag-ina ko. Natakot ako nun, tapos gumising ako, tapos lumuha ako, naiyak ako, ganun, tapos kinento ko sa misis ko, ayun, tapos ang huling kinakanta ng mga demonyo sa paligid ko, ang huling natatandaan ko, all the way, yun. Grabe, takot. Tapos, ito na yung recent na to, kaya ako nakwento tong mga to. Actually, pinost ko yun dati, dinilit ko na lang kasi ayokong magkaroon ng mga katatakutan dito sa page ko. Pero at least para ma-aware lang kayo, or ewan ko, maniniwala kayo sa akin. Kagabi, talagang kakaiba to. Feeling ko kagabi mamamatay na ako. Hindi kagabi, madaling araw, alauna. Mga 12, magwa 1. Tulog ako, normal lang na natutulog ako. Tapos dito sa bahay na to, ganito rin yung style ko. Sa baba ako ng double deck natutulog. Natutulog ako sa baba. Normal lang na nangyayari. Na syempre, apikit, relax. Tapos, nananaginip na ako. Nananaginip ako, kumakanta ako. Nang magkahawak ang ating kamay. Kasi doon yung isang sikat na vlogger. Hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Basta sikat siyang vlogger. Tapos, nung kumakanta ako, biglang papaiba na yung tono. Hanggang sa bumagal na yung Tapos iba na yung words, nag-iba na yung language. Tapos, nag-block na yung buong paligid.
Nag-block na as in. Tapos itong kwarto na to, yung kwarto namin na to, wala nang kahit anong tao. Ako na lang mag-isa. Tapos nandito yung kama na to. Tapos nakatagilid akong ganyan. Tapos parang may nakayakap sa akin dito. Ayun, nakalimutan ako guys. No? Kasi ano, totoo nangyari to. Habang nakatalikod akong ganyan guys, may kakaiba sa likod na umuusap. Tapos kinalabit kong ganun. Pagkalabit ko, sabi ko, baka multo ka ha. Tapos, ang dami niyang binubulong. Ang binubulong niya, ganun. Tapos, gagi, kinakalibutan ako. Natatakot kasi matulog ngayon eh. Ewan ko, tulog na ako ng ganitong oras. Pero gusto ko na ikwento to. Tapos karagdagan pa, kagabi, doon ko naranasang masapian. Yun ang nakakatakot guys. Binabangungot ako, tapos yung bangungot ko sinasapian ako. Sige, tuloy. Ngayon, bigla ko hinatak dito pa ilalim ng double deck na to. Hinatak nila ako. Ang dami nila, demonyo, basta ganun, ang dami. Tapos habang hinahatak ako sa dilim, may mga ganun, mga kakaibang lingwahe. Tapos that time nakita ko yung paligid, parang lumiliwanag ng onte. May liwanag ng onte, promise. Nandito na ako sa pinakailalim ng double deck, may liwanag. Kumapit ako pag ganun. Tapos ewan ko, basta may pinipilit kong may kalabitin ako. Tapos nandun yung asawa ko. Imagine. Ano yung sinasabi ko? Hindi ko maintindihan. Basta parang nagmamurmur ka. Pero mabilis lang. Diba? Imagine guys. Muntik na mamatay kahapon, promise. Pagising ko, wala. Hirap na huminga. Parang pagod na ewan na. Yun na yung pinakamalakas na bangungot na nangyari sa akin guys. Tapos ewan ko ano nasa isip ko noon. Talagang sabi ko, kung hindi ko nakalapit yung asawa ko, patay na ako nun. Patay na talaga ako nun, promise. Pagising ko parang di na ako makahingi. Wala na eh. Talagang ang tagal kong di makahinga. Ganun. Ipit na ako. Parang tinatadyak ang anang kung sino sa dibdib mo. 7 ako kumakain, 7 PM. So ang haba ng pahinga ko, para sabihin yung busog ako bago ako matulog. Tapos sabihin ng iba, naliligo daw ako ng pagod. Actually, hindi ako naliligo ng pagod. Nag-exercise ako, totoo yun. Tapos papahinga ako konti, tas ligo. Ewan ko, basta simula nung 2016, yung una kong kwento, nangyari na tong bagay na to. Palala. Tapos sabi nung kasamahan ko sa pagbabouncer, may sapi daw ako. Nabati daw ako ng Encanto guys. Matagal na siguro yun, pero hindi ko alam. Kasi yun, ang kwento niya sa akin, nakikita niya daw na meron daw nasa loob ko, napakasama, at kaya nga daw akong patayin. Diba? O overlay ko na lang dyan guys, yung ibang combo namin. Kaya niya naman akong pagalingin guys, nga lang wala lang kaming time sa ngayon. At ito daw ay Encanto. Diba? Ako guys, kung makikita niyo yung buong vlog ko, puro kalokohan niya, puro motovlog yan. Hindi ako nandito para manakot guys. I-aware ko lang kayo. Sa panahon na wala na kayo dun, wala na kayong magawa sa bangungot nyo guys. Dasal lang talaga yung makakatulong sa inyo. Tapos huwag nyong hayaan na wala kayong katabi guys. Hanggat may kaya kayong gawin na paraan para makakilos kayo, igalaw nyo yung mga daliri nyo, yung paa nyo, yung mga daliri nyo sa paa, paggagalaw nyo. Ngayon guys, parang feeling ko pagod na pagod ako. Sa trabaho ko di ako makapokus guys. Parang may gumugulo sa isip ko. Nakakaiba. Tapos minsan nagdadrive ako, wala ako sa sarili ko. Tapos tatrabaho ko, lutang na lutang ako. Iniisip ko yung gabi na to, kagabi kahapon. Naiwan ko na parang anytime, kahit natutulog tayo,
pwede kayo mamatay. Yun lang guys, share ko lang. So kung may mga katulong sa akin guys, kung ano yung sitwasyon ko ngayon, paki-comment naman guys, totoong nangyayari to, hindi to pananakot. Gusto ko ang mawala to kasi ngayon naisip ko parang pag natulog ako, pag nangyari yun, hindi ko na alam kung makakabangon pa ako. Yun lang guys, keep safe.